Ano sasabihin ko? Wala lang, anong pangarap mo? Tas, anong reklamo mo sa buhay? Pangarap ko, siguro, syempre, yung unang goal is makapagtapos. Maging proud yung parents ko sa akin. Basta yun. Syempre, lahat ng itong pagsubok lang. So, think positive na lang. Basta gawin na lang yung kailangan. I-motivate mo sarili mo na dapat kapag nangyayari na to, parang ma-fulfill mo yung if ginawa mo yung best mo. So, kahit sobrang pagod ka na, kailangan. Magpahinga ka lang, huminga ka, tapos magiging okay din ang lahat. Ayun, mag-start ng 5:30, gising sa umaga. Pagka-almusal siguro, syempre. Tapos, magta-tricycle. Tapos, maghihintay ng isang tagal talaga sobra. Pinakamatagal, 1 hour. Siguro sa paghihintay ng jeep para makarating sa trabaho. Ayun, tas sakay ng tricycle ulit. Tas maglalakad. Sobrang layo, di ba? Nagigising ako ng hindi pala, nagpapa-alarm ako ng 4:50. And then, hindi ko pa kaya. 4:30, gising ulit. Tapos, kailangan ko ng mabuhay. Kailangan ko ng bumangon. Pero, it depends pa rin sa mood. Kung may pera ako para pang-angkas, magpapalit ako bumangon. Pero pag wala, kailangan ko ng bumangon ng 4:30 para mag-init ng tubig at maligo. And then, yun na, pasok na, usual work. Then go home, eat, sleep, repeat. Ang ano nun, hassle lang talaga sa araw-araw. Sobra. Pag umaga, pagdating ko ng office, magtatanong na sa akin yung boss ko kung okay na yung permit. Okay na ba yung permit sa Taguig? Tapos tatanungin na ako kung okay ba yung sa Makati. Ano yung sa Sa ano? pagtatayo ng... Sa paggawa ng mga billboard, mga signage, mga ano, kahit yung mga insurance. Dami na nga, sobra-sobra. Ngayon naman, nagle-layout ako ng mga design siguro. Tulad ng sa NAPCO, sa mga The Brilliant Center, MetLife, Uptown. Alam mo yung mga signage nila? Halimbawa, may nakita kang Bank of the Philippines, BPI, di ba? Makita mo yung parang shield na may rook tsaka horse. Yung mismong signage, yung may ilaw. Ganon. Pati yung sa Uptown Mall, Dalmore, marami din. Marami. So, Ano ba yung kumpanya niyo? Kumpanya ba? kumpanya siya. Ano siya? Advertisement. Kaya nga sa araw-araw na stress na nangyayari sa akin sa araw-araw. Sobrang marami rin naman kasi ang ginagawa eh. Kahit ultimo yung pagkabit, pag-install, pag ano, kahit billboard nga eh. Umaakit sa matataas. Kaya tayo namin yung billboard. Ganun siya basta about advertisement. Lahat. Tarpaulin, billboard, LED lights, module, kahit anong klaseng ads. Magkano nakukuha niyo doon? A day? 550 a day? Pwede na rin.
sa work, gusto kong maging corporate person. Presenting, with high heels, corporate dresses and shirts and all that. I achieved naman that part. And I think I'm good at what I do and people commend me for what I do. But sometimes it's stressing me out or I'm getting so tired of doing it that I question, is this what I really want? Hindi ko alam, I easily get burned out. Maybe because of the toxic people I deal with every day. But when it comes to the task, I think kaya ko naman. It's just that the people around me and also the travel, so hassle. Parang if you live like that every day, yun lang yung ano mo. Yung lagi mong naisip, kung ganito na lang ba ako araw-araw, would I still choose to be or to feel this way in the next, 5-10 years? Diba? I'm slowly beginning to understand that I have to accept the fact that I'm an adult. I'm on the adulting stage. It's a sad process because you have to let go of some of your dreams, which you thought at first you would be when you were younger. But then life hits you hard and then slaps you in the face, But you gotta do what you gotta do and earn the money that you need to survive. Gusto ko ng bagong service. Gusto kong sariling business. Gusto ko magandang buhay para sa mahal kong pamilya. Ang iniisip ko lang naman kasi ba, okay lang naman na minsan, parang sa akin. Kasi minsan hindi ko alam kung bakit tayo naman saan. Parang siguro sense of direction in life na minsan ka lang mabuhay ng ganito na bakit di ka pa mangarap ng mataas? Yung iba yung mga tao na ayaw nila nung parang suko na sa'yo kagad yung iba ay ayaw na mag-aral kasi Bali, mag-iisang buwan na akong tumigil sa pag-aaral. Mag-aaral sana ako sa kursong psikolohiya. Pero ayun, nag-full time ako sa barkada. Nalulung din ako sa trabaho ko. Mas naging komportable ako sa kinikita ko kasi feeling ko, eto na yung time na yun, igagrab ko na. Gandang araw po sa Grab po. Oh, good afternoon, Grab. Yes po, sir. Kasi hindi ko rin masyado kabisado tong Rockville. Ako rin po, sir. Saan po ba kayo, sir? Eksakto, sir. Anong store po yung malapit sa inyo, sir? Zara Cell, Zara. Jarakel po. Zara, Z-A-R-A. Pero, sir, ano po yan, sir, no? Sa may Along Flower. Nalulung ako dun sa trabaho kasi unang-una, superior yung tingin ko eh. Kasi mas daig ko pa yung sweldo ng nanay ko. Mas daig ko pa yung sweldo ng stepfather ko. Mas daig ko pa yung sweldo ng ate ko. Kaya pakiramdam ko, ito na yun eh. Saka pangalawa, tingin ko, nirekomenda lang talaga sa akin yung kurso. Pero malay natin, pero ang pinaka-prioridad ko talaga, mag-take muna ako ng vocational course. Pero siguro yung kurso na aabot ng 4 na taon para pag-aralan, wala pa sa bokabularyo ko talaga. Happy at may trabaho na, pero pangarap pa rin college degree. Daily Online Edu. When you learn more, you can earn more. When you learn more, you can earn more. When you learn more, you can earn more. Ang pangarap eh. Big. As you grow older kasi yung concept ng dreams ay yung mas big. Kasi parang ang naman ng factors na kinoconsider. Kaya gusto ko maging artist. Parang, yung tingin sa hindi siya ganoon nabavalue masyado. Tapos hindi siya nababayaran din ng ganoon kalaki. Bilang individual, parang kailangan mong makasurvive. Kasi ang video ka naman, hindi naman siya gumagana ng wadang hindi hinuhulugan ng Gloria. Yun lang, parang ang vague lang ng idea ng dreams. Kasi at the same time, kailangan maging practical. Hindi lang puro pangarap, hindi lang puro passion.
Ano na? Ano nga ba? Di ba? Anong feeling? Anong feeling mo ngayon? Ha? Anong Pagod na ako. Kasi and kakatapos lang ng shoot ko nung Sabado. Tapos, ayun, yung anxiety na papalabas sa Adarna yung film mo. First time ko may papalabas yung film sa ganong kalaking venue, like sa big screen katulad ng Adarna. Yung pressure, syempre na baka pangit yung magawa kong film. Yung pangit na shoot namin. Nakatakot. Pangarap ko, ang initial kasi gusto ko maging doktor. So after siguro 10 years, sana nandun na rin ako sa place na yun. Siyempre, lahat ng pagsubok lang. So, nag-think positive na lang, basta gawin na lang yung kailangan para i-motivate mo sarili mo na dapat kapag nangyari na to, parang ma-fulfill mo yung if ginawa mo yung best mo. So, kahit sobrang pagod ka na, kailangan. Magpahinga ka lang, magpahinga ka. Tapos, okay din ang lahat. So pag-uwi, sobrang hindi na kaya talaga. Kung may sarili ka nga ng daanan pa uwi, pabalik ulit tricycle. Mas mahal nga yung tricycle pa uwi. Tricycle 15. Tapos, jeep. Yung jeep pa naman, sobra. Ultimo nga babae, hindi na ako naaawa makikita mo kasi, ni Desa, kasi katawan. Takang ginigit-git ko talaga, inuuna ko yung bag ko ginaganon ko ng bag. Para baka sabihin niya may mali siya Ginaganon ko ng bag. Hindi siya makakapasok. Una ako, bahala siya. Isip-isip ko, pagod din ako, wala nang gentleman ngayon. Isipin mo, it's either na may pagsiksikan ka, balyahin mo yung hindi mo dapat balyahin kaysa sasabit ka. Ayun yun. Pagod ka na nga, sabit ka pa. Wala. My dream is just to be happy. But that's impossible. You know what? I don't really think about it na. I mean, napagod na ako. Wala lang. Sumuko na ako. Ayoko nang planuhin ang buhay ko. Because every time, hindi mo alam kung ano mangyayari. Just have to let go and enjoy each day. But at the same time, plan for emergencies nga. I mean, you will never be ready to what life gives you. So now, you gotta make ipon para in the near future, if you decide to quit or do something else, you're prepared. It's not just for myself because I'm the panganay. Ang mga tanong mo. Minura yung joke yun. 10 years from now, siguro baka nag-aaral pa. Kasi pinag-law school ako ng dad ko. Gusto ko kasi marami akong alam. So parang win-win lang siguro na mag-law school ako after kasi gusto ko pa matuto ng iba. Nakita mo sarili mo na? Hindi, syempre hindi. Yung pagtulong ko dito sa dokumentaryo ni Alba, tingin ko hindi to pagpapasikat Parang fulfillment sa sarili ko kasi unang-una, hindi na ako nag-aaral. Kaya ako, hinihiling ko lang kay Alba. Sana matapos tong na to. Ang intensyon ko rin naman talaga kaya ma-expose dito kasi baka may mga talent scout po dyan. Shoutout po sa mga talent scout manager ko. Sana po ma-discover nyo po. Bali Josh.Fernandez583 yung email, Facebook ko po. Maraming salamat. I don't know, kasi ang iniisip ko now, kung ba't ako nag-iipon is for emergency purposes, like medical issues, health issues, kasi that's my priority. Pero aside from that, I wanted to start a new business. Pero hindi naman ako makahanap ng tamang business. Kasi, syempre, it's a great risk. It's a great amount of money that, I've earned hard.
Pangarap ko? Wala. Hindi, scientist yata. May pagkamalapit sa akin, pero parang, syempre, layo-layo nun sa katotohanan. Ngayon, anong Goal? Wala. Wala lang. Isa lang naman talaga kung sino naman tanongin mo. Ano bang gusto mo talaga? Syempre, yumaman. Magkaroon ka ng sariling negosyo. Kasi sobrang hirap na magtrabaho, di ba? O, doon na natin itutuloy. Sobrang hirap magtrabaho, mag-ipon ka ng pera para magkaroon ka ng pupunta. Ikaw na magpapasahod sa sarili mo, hawak mo pa yung oras mo, nasa iyo na lahat. Yun yung pinaka-tapos. nasaan kayo? Ha? Sa goal? Wala pa. Naka-umpisa ko pa lang ulit. Ikaw, hindi mo pa may isip, di ba? Ang wala na ako ulit na rin. Pero sino mo, yung goal ko ngayon, blanco. Ano lang? Pera lang siguro.